So, meron na naman po mga paps na isa pa. Meron din yung senaryo. Sorry mga paps, nahilo ba kayo? Talang, lalagay natin sa magandang pwesto para makita nyo. Okay. Sa mga nagdi-DIY po, mag-ingat lang po kayo at baka makuryente kayo. So, ito po ay parehas lang dun sa nangyari sa Panasonic nila. So, working yung ELB. Yan, ibig sabihin may kuryenteng dumadaloy. So, titingnan naman natin tong kanyang diaphragm kung working. Actually, ayoko mag-repair talaga ng diaphragm kasi marami na akong experience na pumapalyat to, na i-stack up, nananatiling ganyan. So, pagka na-stack up siya, so laging naka-on yan pag natutulak niya to. Tulad niya. So, pagka ganun ang ang kanyang senaryo, pwede pong masunog to. At yung kanyang thermostat magti-trigger. Sisira rin po ang thermostat Hindi po siya talaga dapat laging nagtitrip kasi lang siya. For emergency purposes lang siya. Just in case na pumalya yung mga safety features ni Panasonic. Katulad ng ELB. Itong diaphragm yan. Umiilaw, di ba? Umiilaw, nakikita nyo. Yan. Umiilaw. Yan. So, okay itong niya, yung mga meaning, ibig sabihin, okay itong thermostat niya. Hindi pa nagtitrip. Ang tanong, kung ito ay okay pa. Tinang may leak pa. So, tingnan natin. Steady natin dito para makita nyo. Ito medyo malapitan na ito mga paps. Makikita nyo. Pag binuksan natin yung tubig ay dapat hahaba yung parang titi na yan. Para mapindot niya yung kanyang power on. Yan. So, tingnan natin. Oops! So, kulang ng pwersa. Hindi niya usually napipindot. Tingnan natin sa may shower. Ayun. Doon dito mga papsi. Okay naman. Kita nyo kung paano mag-work. So, tingnan natin. Mahina yung kanyang init. So, double check natin yung thermostat. Okay, good. Good. So, dito lang sa gripo nawawala yung init. Hindi kayang itulak. Pero pag sa shower, kaya naman. Ayan lang mga paps, no? Ito okay pa to. Kaya pakita ko lang sa inyo paano nag-work yung kanyang diaphragm. Okay. All goods pa to. Pero kung gusto niya nila palitan, maganda. Okay mga paps, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Subscribe naman kayo. Thanks.